Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang paru-paro. Noong unang panahon, may nakatirang isang higad sa isang puno. Pero, hindi siya masaya sa kanyang kalagayan. Di niya gusto ang kanyang malaki at mabagal na katawan. Tingnan mo yung mga bubuyog. Tingnan mo yung mga langgam. At tignan mo ko. Sana nakakalipad ako at nakakatakbo kagaya nila. Pero kahit anong gawin nito, ang higad ay hindi talaga makalipad. Gumapang ng gumapang ito at masarap na kumain ng mga dahon. Di rin nakatulong ang mga langgam. Hoy! Makubad na higad! Dami mo nang nakain! Magpahinga ka muna at magtira ka ng dahon para sa amin! Anong gagawin ko? Lagi talaga akong nakakaramdam ng matinding gutom. Kumain ka lang. Parte yan lahat ng proseso sa paglaki mo. Gaano kadami pa po bang kailangan niyang kainin para lumaki? Oh, abay madami pa. At lalaki siya sa paraan na kahit kayo ay hindi niyo siya makikilala. Kumain ka't maging malusog. Huwag kang magpapaapekto sa ibang mga bagay. Salamat po talaga, Lola. Alam niyo po, di ko talaga gusto ang sarili ko. Naku, huwag mong insultuhin si Inang Kalikasan sa pagsabi niyan. Ang lahat ng kanyang mga nilalang ay ginawa niyang maganda na higit pa sa kahit anuman. Hintayin mo. Kailangan mo pang lumaki ng malakas at malusog, iho. Alam mo, iho, perpekto ka na. Bilang kung ano ka ngayon. Tandaan mo yan lagi. Patuloy na gumapang at kumain ang higad hanggang sa ang tag-araw ay nagbigay daan sa taglagas at ang mga pula, kahel at dilaw na mga dahon ng mga puno ay nalagas sa mga puno na parabang ang mundo ay nag-aalab dahil sa mga ito. Habang nalalaga sa mga dahon, ang mga munting tipaklong bubuyog at salagubang ay nagsiliparan at hinahabol ang mga ito hanggang bumagsak sa lupa. Gusto rin ng higad na habulin ito. Pero masyado siyang mabigat at talagang hindi para sa ganitong klaseng gawain. Nauhulog lang siya at bumabagsak. Sana naman makalipad ako kasama ng mga dahong to. O makatakbo man lang kasama nila. Di nagtagal, ang taglagas ay nagbigay daan sa taglamig habang umiiksi ang araw at lumalamig ang mga gabi. Isang araw, nakaramdam ng antok ang higad. Pagkaantok na ngayon pa lang nito naramdaman sa buhay niya. Nakapagpahinga siya sa isang matibay na sanga, gumawa ng makapal na kumot na bumalot sa kanya. Tapos, sa isang napakalaking hikab, ang higad ay nahulog sa isang napakalalim na pagtulog. Dumating ang taglamig at kasama nito, dumating si Jack Frost. At ano kayang meron dito? Hayaan mo siyang mag-isa, Jack Frost. Sige po, Lola. Tapos, dumating si Haring Winter at tiningnan siya na mahimbing na natutulog sa kumot nito. Kamusta, munting kaibigan? Matulog ka habang hinahabi ng Inang Kalikasan ang espesyal niyang mahika sa iyo. Matulog ka. Nanatili ang taglamig ng 4 na mahahabang buwan at nang ang buong mundo ay nakapagpahinga na, naglabasan ang mga munting anghel ng kalikasan upang gisingin ang mga bawat bagong usbong at mga bulaklak at lahat ng mga natulog nitong nagdaang malamig na mga buwan. Ang banayad na sikat ng araw na tumunaw sa yelo at binalot ang mundo ng init at liwanag. Pati ang ating higad ay nagising na rin. Ngunit ngayon, tapos na ang taglamig. Nainitan siya sa loob ng kanyang kumot at gusto na niyang kumawala. Tinitingnan siya ng munting langgam. Lola, ang tagal na po niyang natutulog. Magigising pa po ba siya? Oo. Siyempre naman. Teka, gumagalaw siya. Gumigising na siya. Shhh! Panoorin mo lang ang mangyayari. Kaya,
Pinanood siya ng langgam. Nakikita niya na hirap ang higad na tuluyang kumawala sa kumot niya. Parang napakahirap ng ginagawa nito. Lola, mukha pong nahihirapan siya. Tara, tulungan po natin siya. Oh, hindi. Maghintay ka lang dyan. Makakabuti sa kanya ang nangyayaring hirap. Maghintay ka lang dito at manood. Pero, gawin mo lang ang sinasabi ko. Malalaman mo, iho, sa ilang saglit kung bakit. Parang napakatagal ng sandali. Pero di nagtagal, nagsimulang magkalamat ang kumot. At ang higad ay nakawala. Pero sandali, ano ito? Ano po ito, Lola? Nasaan na po si Banayad? Siya na ba yan? Ha? Oh! Yehey! Ang galing! Ako si Banayad, pero hindi na ang dating mabagal. Ako po ba talaga to, Lola? Oo, ikaw yan. Kasama ang magaganda mong pakpak. Yohoho! Ngayon mahahabol ko na mga dahong gusto ko. Malalaro ang lahat ng mga salagubang at bubuyog na gusto ko. Yohoho! Tama nga po kayo, Lola. Kinamitan ako ng mahika ng inang kalikasan. At mahal ko, ang nakita mong paghihirap kanina sa pagtanggal ng nakabalot sa kanya ay parang pag-ehersisyo sa mga pakpak niya para ito ay maging malakas at matulungan siyang makalipad. Hindi ko akalaing ang mabigat at mabagal ay makakalipad. At ngayon naman ay... ang ganda niya ng tignan! Hindi ba cute din naman nung higad pa lang siya? At ngayon ay napakagwapo na niya bilang paru-paro. Lahat tayo dito ay patuloy na nagbabago. Kaya hindi tayo dapat nanguhusga kahit kanino, gaya ng makupad o pangit o kahit ano pa yan dahil hindi magtatagal, lahat tayo ay magiging mas magandang mga bersyon ng ating mga sarili. Ganito dinisenyo ng inang kalikasan ang buhay natin. Patuloy tayong nagiging malakas at nagiging maganda. Hindi lang sa ating labas na anyo, kundi sa lahat ng ating magaganda at mabuting ginagawa.